Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chame from Japan. Kabayan, Cancer, nangatipang mata ni ate. This reading is for you, August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, is punta lang kayo sa description below o sa YouTube ko mismo. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa details. Okay, ingat kayo sa scam dahil may nanggagaya sa akin. Diyan lang kayo kumuha ng link sa aking YouTube channel. Vice versa, energy reading, hindi mo ito personal reading. Okay? General reading, energy reading. Okay. Ulit-ulit ate. Okay. Andito yung sitwasyon na nakakaroon ng okay, anak. Okay, nandito yung sitwasyon na sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon ka talaga na binibigay mo talaga yung effort mo, yung hard work mo, kumbaga na doon sa point na yun, sa nakikita ko sa iyo, na nandito yung point na maaring busy rin yung iba. Maaring may mga bagong plano, may mga bagong kinakaka-interesan, o may mga bagong kinaka-excitement na situation, maybe may mga multitask, o may mga multiple priorities ka na gagawin o ginagawa sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga pagtatapos na sitwasyon. May mga bagay na maaaring isasaayos mo o may mga pagsasaayos na gagawin. Magkakaroon ng renewal o pagbabago in some aspect of your life kasi there's a new beginning akong nakikita sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga is may mga bagong pintuan na magbubukas sa iyo. Sa iba, may paglipat ako nakikita sa iyo. Pwedeng maraming ibig sabihin ng paglipat. Paglipat ng trabaho, paglipat ng lugar, paglipat ng tirahan, paglipat ng paumaga, patanghali, panggabi, or there's a shifting. Or section 1, section 2, section 3, pwedeng nandun sa point na yun, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga sitwasyon na ikaka-stress, anxiety, depression mo, or pwedeng may mga bagay na ikaka-worried para sa iba. Sa iba naman sa inyo is medyo, hindi ko alam kung may migraine ba kayo, or may mga situation na ikaka-worried mo talaga, pwedeng nahando sa point na yon sa nakita ko. But still, you are more on focus this time sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay lang din siguro na nagkakaroon ng difficulties sa'yo or may mga bagay na gusto mong desisyonan o i-force to this time para makampupuan ng anak ko. Pwedeng nagkakaroon kayo ng mga painful choices in life or pwedeng nahando sa point may mga bagay ka na tinitimbang or ano tawag ito? Mga gusto mong harapin, pwedeng hindi mo maharap, pwedeng nahando sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung point na syempre, you're thinking about your stability, your money, your trabaho mo, o yung sarili mo, maybe. O if you have a business, malaki man o maliit siya, pwedeng nando sa point na yun. O may mga imina-manage ka na situation, sa nakita ko dito. Ang nakikita ko sa'yo dito is may pag-iipon ng pera ako nakikita sa iyo o may mga gagawin ka na sitwasyon na makapag-iipon ka ng pera. Yun ang sinasabi ko. Sa iba naman dito is gawin nyo daw yung lahat para mangyari iyon o maganap ko. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan i-cut, i-let go, or may mga bagay na kailangan na i-pursue or gawin. May pagtahak ng bagong journey into your life. Ibig sabihin, parang there's a new project situation sa iba o may mga new creations. Sa iba naman sa inyo, kung nasa trabaho kayo, siguro this a level up situation. Pwede halimbawa, nasa baba kayo, magkakaroon ng level up, gaganyan siya. Pwedeng na doon sa point na yun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw na makikilala ng mga bagong tao or makakasalamuha ng mga bagong tao sa iba naman sa inyo or magkakaroon ng mga connection sa mga bagong tao. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga getting together. Yan. Pwede sa close relationship, family unity reunion, pwedeng may mga surprise parties, event, pwedeng iba dito community or teamwork kasi nakikita ko para sa iba kasi ang daming tao akong nakikita dito. And then also is pwede may mga pag-uusapan kayo related to a house, territorial sa iba or
stability, prosperity, or family. Pwede na doon sa point. Or pwede may mga iba sa inyo is baka mapag-usapan kayo ng kasal, pupuntahan kasal, o kaya is may mga mansary, anniversary, mga ganyan, no? O wedding sari. Tama ba ako? Hindi ko wedding sari. Meron ba nun? Para anniversary lang, di ba? Parang nado sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Na dito rin yung point o sitwasyon na para sa iba is may mga bahay ka doon na nagtitiis at nagtitimpi ka. Reko, kati naman ang ano. Nag-ano naman ako, ba't ang kati ng tenga ko? Sabay nag-ano. Nagtututuli na naman. Nagtututuli naman ako. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Alam mo, meron kang manifestation or meron kang hinihiling sa buhay na makakamit mo siya. Isa doon. Ako nakikita sa iyo. Makakamit mo siya. Pwede may hinihiling ka na makakamit mo. Within the 1 day, 1 week, or 1 month. Sa iba dito, mga 4 3 to 4 to 5 days, weeks, or months yan. Ay, may offer ka, oh. May pagbabalik sa nakaraan. Or merong mga sitwasyon na mahahata ka ng nakaraan. Tingnan natin ang iyong energy. May hinihintay ka? Diba dito may hinihintay daw kayo eh. May paghihintay. Your energy, Cancer. Energy po ni Cancer. Okay. Nice. Okay, energy mo. Energy mo is, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga time daw na parang kulang ka ba sa tulog? Kung kulang kayo sa tulog, or maybe you're a night shift, kulang ka sa tulog, o kaya naman pagising-gising ka, late ka na natutulog, o baka naman late ka na rin nagigising, maaga ka nagigising, o baka late ka na rin natutulog, ano. Magbawi kayo. No, kumaga, you need to fix yung mga gaya na yun, o kaya magbawi talaga kayo. And then also, when it comes sa yung energy, is baka may mga time daw na mananak daw yung ulo mo, or maybe you have a migraine, yun na nakikita ko sa iba sa inyo, or baka mas dadalas, baka na naman kasi may mga ano kayo, nightmares, ano, o sa iba sa inyo is, baka, sana hindi kayo magkasaka ng insomnia, kasi mahirap yung ma-insomnia, grabe, naranasan ko yan. Hindi na ako magkikwento. Ito naman si ate, nagkwento na naman. Basta ang hirap ng may insomnia. Parang ang zombie. Yan, pero basta yon, ang tagal ko nag-suffer when it comes to insomnia talaga. Years, as in super years. Decade. At ilan daw ka na ba? Sabi ganun yun. Hindi, as in years talaga. Sobra. Yun. And then yun nga, sana wala kang insomnia. Pwede rin kasi na may mga bagay o pwedeng may makakausap ka o may mga ginagawa ka. Diba? May mga actionan ka, sasabihin mo na makapagbibigay sa'yo ng stress, anxiety, depression, o burden. Pwedeng nado sa point na yun, ano? Or pwede sa iba sa inyo, may mga inaaral kayo, o may mga creativity kayo na pinag-iisipan, or ginagawa, or gagawin, maybe. May mga bagay kayo na gusto mong baguhin, gusto mong actionan, gusto mong i-create, or may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo talaga mag-growth, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Sa iba, sa inyo. Yun na nakita ko. May mga bagay ka na gusto mong as in gusto mong mangyaring maganda. Ganyan, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin yung parating sa iyo. May mga bagay ka na parang sinisiyasat mo. Yun na nakita ko. Ang lalim, may malalalim mag-isip dito, no? O parang iba sa inyo is nandun yung point na nagkakaroon ng mga urong-sulong sitwasyon, may mga paghahanap ng katotohanan, ito ba, ganito ba, ganyan ba, ganito ba.
Yun. Parang sa iba, you want to recover from a difficult situation ng buhay mo. Pwede na doon sa o kaya mahilig ka na talagang magmuni-muni. Diba? Or maybe you want to retire for something. Pwede kang sa retiro kasi marami ibig sabihin. Sa relationship, sa trabaho, sa mga kasama sa trabaho, make a distance, ganyan. Put a boundaries, pwede nga doon sa ganyan. Parating. Kay Cancer. Anak, ato dem, shigo to si mami. Anak ko na lumapit eh. Parating po. Uy! Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ingat ka sa mga iniinom mo ha. Iniinom mo, kinakain mo. Pag may nagbigay sa iyo, wag mo na lang inumin. O kaya, halimbawa, lumabas ka, may ginagawa ka, ingat ka, baka kung ano-ano mga lagay mo sa inumin mo. O kaya is, pag umalis ka, minsan may sabotage sa'yo, may ilagay siya doon. Diba? Nakakadiri lang. Alam mo yun, nasa utak ko, laway, uhog. Ano ba itong utak ko? Nakakainis. Basta mag-ingat kayo, need to be aware sa mga taong kausap mo, sa mga taong kausap mo, mga taong kakausapin ka, sa mga taong makakaband mo, ganyan, ingat ka, promise. Kahit mga bago man yan o luma, mag-ingat ka. Kasi may nagsisinungaling. May ano dito, may magaling magsalita, tapos may strategy siya, pero sana mapansin mo. Parang alam mo yung may tao na magmamagaling, magmamatalinuhan, magmamarunong, ganyan. And then also, parating sa iyo is parating sa iyo, meron kang hinihintay eh. May unfinished business ka raw eh, ang sabi dito. May unfinished business ka raw, maaaring iba sa inyo is may hinihintay kayo, sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, mas more kayo magiging quiet this time. Hindi ko alam why. Siguro mas magiging pili yung mga sasabihin this time or kinakailangan maybe para sa iba. Yun na nakikita ko dito kasi pwedeng kung pag nagkamali ka ng mga sasabihin mo, is pwedeng pagsisihan mo yun, diba? O kaya naman, baka minsan ka nga lang magsalita, pero grabe naman, diba? Baka pagsisihan mo rin. Kaya you need to think very carefully din. And then also, may nakita ko nagsisinungaling. Sabi niyo, nagkakaroon kayo ng doubt. Hindi ko alam kung saan. Sa relationship, sa trabaho, sa paligid, sa mga nakakausap, pwedeng ganun. Or handun din yung point na nagkakaroon kayo ng pag-judge with something. Sa mga kung saang aspeto na mo yan. There's a lack of clarity or lack of ideas or lack of focus sa iba. Sa iba, may mga bagay na malilito ka raw. O kaya may mga sitwasyon daw na parang hindi mo magagamit yung intelligent mo or yung isip mo o yung karunungan mo. Kaya you need to be very careful kumbaga na doon sa point na yun. Pwede rin kasi na may mga bagay ka na gusto mo i-force hindi mo magawa. Kasi what if ganito, what if ganyan, what if ganun, di ba? Kaya hindi mo rin siguro magawa. Pwedeng nahandun sa point na yun ba? Kaya rin siguro sa iba sa inyo na hindi nyo maharap yun o kaya is hindi ka, nalilito ka, di ba? Pwedeng nahandun sa point na yun. May mga sitwasyon daw na magkakaroon ka na pag-isolate or kasi there's a stuck situation or pwede may mga sitwasyon na may stuck ka o mapi-feeling stuck ka or may stagnant ka doon, pwedeng nandun sa point na yun. Maybe, iba sa inyo is you're waiting for a sign o kaya is magkakaroon ka ng mga self-questioning sa sarili, sa mga bagay-bagay o sa mga sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko sa dito. And then also is, may travel ba kayo? Maaaring iba sa inyo, you have a travel malayo o malapit sa iba sa inyo o may mga pag-uusapan kayo related to traveling. Sa iba dito, this is shifting to. Sa iba, shifting yun, sa nakikita ko dito.
Ang nakikita ko rin dito is meron daw missed opportunities sa'yo. Hindi ko alam, siguro may dumating or may darating na hindi mo mapapansin, pwedeng nandun sa point na yun, or may dumating na pwedeng i-reject mo, no? Kasi maybe handun yung point na you are not willing to let go yung meron ka sa ngayon, diba? O yung kinaiinteresan mo ngayon. Kaya magkakaroon ka ng missed opportunity, kaya hindi mo mapapansin maybe na doon sa point na, o mapansin mo man siya, baka hindi ka willing to let go yung meron ka sa ngayon, di ba? Yan, magkakaroon ng mga rejection situation para sa iba, sa inyo. May mga message daw na ibibigay sa universe na maaring hindi mo ito mapansin. Kaya focus sa mga messages, repeating numbers, song, o sa mga tao na nasa paligid mo, baka may mga nasasabi sila sa'yo na yun yung sign ni universe, ganyan. O may ipapadala sa'yo si universe, diba? Andito yung point o sitwasyon na sa iba sa inyo is hindi mo alam kung didiretso ka ba, kakaliwa ka ba, o kakanan. May mga time daw na mananakta yung likod mo, batok, balakang, o likod, masakit yung bandang likod sa iba. O sana wala kang sakit sa bandang likod. Yun nakikita ko sa'yo dito, yan. May lungkot hindi ko alam why, baka lang exhausted ka lang o pagod ka lang kaya medyo nakikita ko yung lungkot, o kaya is baka nga may kinaka-low energy ka rin kasi sa iba sa inyo. Yung disappointment also meron ako nakikita sa iyo, yan. You feel disappointed kung ano at saan at kung kanino man yan. You feeling lost, you feeling sad, yan. Kung ano man yung mga regret situation, siguro it's learning, sa iba sa inyo. Dapat iwasan. O may mga bagay na hindi mo kailangang paghinayangan kasi kung halimbawa may mga sitwasyon na nag-failed o hindi pa nagaganap o nangyayari this time, pwedeng hindi pa talaga sa ngayon. Pwedeng nagkakaroon ng progressing doon kasi magiging better yon para sa iyo. Pwedeng nado sa kaya wag kayo masyado mag-overthink or magpa-isolate sa situation kasi pwedeng piniprepare talaga yun ni universe to give better para sa iyo. Hindi lang best, yung better talaga para sa iyo, di ba? Kaya wag masyadong sa situation. Kaya natin dapat maiwasan. Okay, dapat mong iwasan. Syempre may panghinaan ka ng loob. Babae, iwasan mo rin. Dalawang babae. Dalawang line pala to. Isang babae o dalawang babae. Okay, dapat mong iwasan mapanghinaan ng loob. Iwasan mo mag-overthink. Kung kulang ka sa tulog, bumawi ka. Wag din kung may mga bagay. Kasi sometimes kailangan mo magsalita, kailangan mo rin magbigay ng opinion in a good and a nice way. You need to open up din. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo magtiwala sa process o magtiwala sa sarili mo para sa iba. Iwasan mo din na mas maraming lumabas o na pera dahil sa pumasok. Syempre, i-value mo yung meron ka ngayon. Ganyan. And then also, is iwasan mo yung mga taong matataas ang pride or being mataas ang pride. Okay? Yun ang sinasabi ito. Iwasan mo yung mga selos-selos, tampo-tampo. Yan, mga tao na sinungaling, liar, dishonest, yung mga tao na ayaw sa'yo, okay lang yun. Diba? Okay lang yun. Kung ayaw nila sa'yo, ayaw mo rin naman sa kanila, syempre, di ba? Ang lang yung point na yun, mag-focus ka lang sa dapat mong fokusan. Kung may mga bagay ka na dapat mong iwasan, i-let go, i-escape, o withdraw sa buhay, gawin mo. May mga bagay ka rin dapat mong baguhin. O may mga bagay na dapat mong baguhin, ibig sabihin, perspective of life, pwedeng mga pananaw sa kinabukasan. Kung dati yung pananaw mo sa kinabukasan, yung pananaw mo sa buhay, hindi nag-work out, kailangan mo ng strategy. Diba? Nandun lang sa point na yun. And you need to try something. Kumbaga nandun din sa point na yun. You need to try new or you need to try something or minsan tanongin mo rin yung sarili mo. Ganyan. Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung ikaka-fulfill ko? Ano ba yung dapat kong i-let ko? Ano ba yung kailangan kong baguhin? Ganyan. Iwasan mo
yung mga being masungit or lalaki ka man o babae or yung mga taong gano'n ng attitude, ganyan, yan, iwasan mo na lang. No, yung mga tampo-tampong ganyan. Hello. Yung mga tao na mga mahilig sa troublemaker, madaling magalit, o ikaw ito, iwasan mo. Mga bully o makisawsaw sa mga bully, conflict, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o kaya mga bagay o sitwasyon na ikaka-conflict mo talaga. Ate, ano ba ikaka-conflict ko? Halimbawa sa pera, masyadong mas maraming lumalabas na pera, di ba? Alam mo naman na matumal ngayon, alam mo na hindi naman ganun kalaki yung sahod mo, di ba? Tapos at the end, ano mangyayari? Complicated kasi hindi ka nag-ipon, hindi ka nagtipid, di ba? Bili ka ng bili, di ba? Court ka ng court, yung mga ganun. Siyempre, complicated nga yun, di ba? Mas ma-stress ka. Ganyan. O yung mahata ka ng nakaraan. Yan, iwasan. O ulitin yung mga nakaraan. Love. Ay, nagiwalay. When it comes sa love ni Cancer, kung single ka is maaring iba sa inyo is may tao na magta-try na magparamdam sa iyo, or pwedeng ito is kasamahan mo sa trabaho, or pwedeng nakakausap mo ito, or pwedeng ito is kilala mo na talaga to. Sa iba ganon. Pero mag-ingat ka pa rin, no? Mag-ingat ka pa rin. Oh, may devil ka na naman, eh. Mag-ingat ka pa rin kasi baka mapasok ka sa option or mapasok ka sa, o baka rin kasi ikaw ito, no? O kaya mapasok ka sa, where it comes sa hindi pa naman kayo, syempre magkakaroon ng choices yan. Halimbawa, nililigawan ka niya o nililigawan mo siya. May choices, di ba? O, ganun talaga kasi hindi pa naman kayo. Pero you need to be aware, no, sa situation. And then, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng hiwalayan kasi dahil sa third party rin sa nakikita ko sa iba sa inyo. Tsaka dumating na rin talaga yung point na naramdaman mo na, di ba, na hindi ka na, nawala na yung pagpapahalaga ng connection. Tsaka isa sa inyo, parang dumating na rin sa point na nakakapagod na. Sabi niya, pagod na ako, ayoko na, ganito, ganyan, ganun. Parang nakita niya, dahil dun, o baka kasi LDR din kayo, no? Pero nagkaroon ng betrayal talaga, pagtataksil, as in, nagkaroon. Pero, itong sitwasyon na to, isa sa inyo is naaalala pa rin niya yung nakaraan. Kumbaga, nahandun din yung point na isa sa inyo is gusto niyang bumalik. Gusto niya makipag-usap sa iyo. Kumbaga, nahandun yung point na nagkakaroon siya ngayon o dumadana siya ngayon ng hirap. Hindi ko alam bakit nahihirapan siya. Pwede may nangyari sa buhay niya o nangyari sa sinamahan niya. Pwede na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Kaya itong tao na to or ikaw ito is stuck talaga siya sa situation. Maaaring nagkakaroon siya ng awakening this time and ngayon hindi siya makaalis sa meron siya ngayon. Pwedeng na doon sa point na yun. Or pwedeng na doon sa point na na-stuck talaga siya. Ngayon lang siya na-awaken tapos na-stuck talaga siya. Pero dito sa sitwasyon kasi gusto niyang bumalik. Hindi ka pa naman niya nalilet ko totally dito, eh. O, diba? Nasa huli talaga yung pagsisisi nito, eh, no? Okay, kung kayo is my third party relationship, oo. Mararamdaman mo to kasi may pag-iwas. Mararamdaman mo siya. Tapos may mga time na hindi na tulad ng dati, alam mo na yun. Tsaka alam nyo naman daw, no, dito sa sitwasyon. Pwedeng hot and cold na lang din kayo, o kaya naman is, sa iba sa inyo is, kahit alam mo, is gusto mo pa talaga ma-recover, o na naaalala mo kasi yung sitwasyon na dati, ganito, ganyan, ganun. Well, it's your choice na to, no? Tandaan mo palagi na hindi ka kailangan makontrol ng relationship nito. Lalo na kung may third party or ikaw yung gumagawa ng third party. Diba, mas masama naman din yun. Pero it's your choice. Kasi lahat naman ng papasukin natin sa buhay is may matututunan tayo. Ang problema na lang doon is kung paulit-ulit natin itong gagawin. Okay? Nandun sa point na yon. Well, it's your choice pagdating dito sa situation. But still, when it comes sa third party, mararamdaman mo yung pag-iwas, tsaka mararamdaman mo
yung situation na parang na put a guard siya pagdating sa'yo. Alam mo yun? Nando sa point. Or ikaw ito sa kanya. Sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship is handun naman yung love, handun yung connection, pwedeng LDR kayo. Hindi ko lang alam kung may ano ba kayo, trabaho? Pareho ba kayo may trabaho? Or pwedeng, kung wala naman, Diyos ko naman, ang hirap naman no, kung ikaw lang may trabaho, di ba? Wow, wow. Sabay ganon. O, di ba? Ano ito? Mamasang, papasang. O, sana naman wala. Sana naman hindi. Ano, o baka naman hindi lang talaga pala ipon ng pera yung isa sa inyo. Naku po, Diyos mayo. Pag-isipan nyo na yung future nyo. Kung mag-asawa man kayo na, naku po naman. Wag naman po sana. Kung mag-asawa kayo or hindi man, kung hindi man yun dahil sa pera or stability situation, pwedeng isa sa inyo is may sakit. Okay? Or magkakasakit. But still, handun yung mga excitement situations na nakikita ko when it comes disconnection, handun yung partnership na nakikita ko. But still, may something. May something. May pain ka na mararamdaman sa connection na ito. Hindi ko alam ba siguro, basta may mga pain ako na nakikita sa inyo. May pagdadaanan kayo. Siguro kung sa iba sa inyo is kung nagkaroon ka ng mga problema talaga in the past, ngayon is mag-end yun sa nakikita ko dito. O kaya is kung mag-end man yun, mauulit siyang muli. And you need to be prepared. No? Sana wag naman. Sana maiwasan nyo lang. Kung kailangan pag-usapan yung mga dapat pag-usapan nyo. No, nado lang sa point na yun. Kung kailangan, in a good, in a nice way. Para hindi rin kasi siya lumala. No, be open to each other. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, kasi kailangan din yun. Ate, paano kung ako lang yung open sa kayo? Yun na nga. Lalo na pag LDR kayo, mahirap din kasi, no? Alam mo, mahirap manimbang pag LDR. Kasi hindi mo siya nakikita. Oh, diba? Tapos, hindi naman every time. Siyempre, pag nakapag-usap yan sa'yo, kahit mag-video call, paano kung yung mga oras at ano, hindi mo naman siya nakikita, di ba? O, di ba, parang pinagbigyan ko parang na pagdududa talaga. Saan naman, di ba? Medyo may pagkamasama talaga si ate. Well, magtalas ka sa intuition mo, no? Trust your intuition, mararamdaman mo ito. As in, mararamdaman mo. Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung sinasabi ng intuition mo, kung ano yung sinasabi ng feeling gut mo, yun. Okay, your money. Money, trabaho ni Cancer. Basta tandaan nyo vice versa yan ha. Tsaka energy reading tayo ha. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and please, ano tayo ito? Ano ba yan? Nakalimutan ko. Di ba may inaano dyan? Sa video ko. Sa video. Yung para may pipindutin ka. Tapos may magkaanong points. Ano yung... Nakalimutan ko. Hello, ate. Out of nowhere na naman yung utak ko. Yarn. Vice versa. Palagi ha. Energy reading. Your trabaho or money. Okay. Kung wala, Tebin, Diyos ko po, Intay, Maribaro. Oh my God. O sige na, i-explain ko sa inyo. Naluloko ako sa iyo, bingo ha. Bingo yarn. Okay, kung wala kayong trabaho. Hello. Mag-focus kayo. No, mag-action kayo. May offer naman Kung mag-a-apply ka lang kayo, may offer. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya mag-action kayo. Yun ang nakikita ko ha. Huwag kayong tamarin. Huwag kayong, kasi mura lang dito. Kasi ganito. Kasi ganyan. Pwede na sa point na yun. Well, it's your choice. Kung kayo naman is may trabaho. O sa may mga trabaho Sa may mga trabaho, yung iba sa inyo, kung ano yung trabaho nyo ngayon, may darating pa na mas magandang opportunity sa iyo. As in. Sa iba naman sa inyo, is sa trabaho nyo, may mga taong toxic talaga. May mga taong toxic, may mga taong sinungaling, may mga taong kala mo sino, mga controller, mga tao na kala mo sila may-ari ng kumpanya, kala mo
Sana hindi ka nakikisawsaw, okay? Akala mo na, porket matagal na sila, ganyan, akala mo naman na siya na yung nagpagawa ng kumpanya, di ba? O, lalo na, hindi man siya sa kumpanya, hindi man siya sa trabaho, alam mo yung sa place, alam mo, nasa ibang bansa ka, di ba? Feeling nila, sila na may alam na lahat ng rules and law and regulation. Mga ganun sitwasyon, my God. Yan, kung ikaw ito, wag mong gagawin, ha? Kung ano naman, wag ka makisawsaw. Yan, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng nandun yung point na paulit-ulit itong situation na to. May mga paulit-ulit na bullying, paulit-ulit na toxic, paulit-ulit na mga masasamang tao, masamang tao man yan o ilan man yan, yan nakikita ko sa iba sa inyo. Pagdating naman sa yung kaperahan, pagdating sa pera mo, yung pera mo kasi medyo stagnant siya, no? But still, you're receiving. No? Hindi ko naman sinasabi na wala kang nare-receive. May nare-receive ka, pero maaring hindi ganun kalaki. Or pwede rin naman kasi sa inyo na may nare-receive ka, pero may pinagbibigyan ka naman, pwedeng sa iba. O sa iba naman sa inyo, kaya nag-i-stagnant o nai-stuck yung situation na nakikita ko sa inyo, pwede rin kasi na holiday ka, resting time ka, nakabakasyon ka, kaya walang papasok na ganun kalaking pera. Diba? Pwede na sa point na yon. But still, sa pera mo, magkakaroon ka ng comparison. Ibig sabihin, magkakaroon ng comparison from the past and from now. Parang nandun ka sa point na yon. Ano? Sa iba sa inyo, baka maaring may mga utang o may mga nangutang. Diba? Pwedeng maalala mo yon. O kaya is, sa money mo, is hindi mo kailangan kasi magkaroon ng comparison. But still, you need to focus to a future. Nandun lang yung sa point na yun. You need to focus na magkaroon ka ng controlling sa sarili mo. Kung if you have a bad habit, well, it's your choice, no? Kaya mag-i-stack talaga yan. Diba? Kung sa trabaho mo hindi ganun kalaki, magtiis ka muna, pero may darating daw sa'yo, at pag may dumating na opportunity, i-grab mo yon, no? Pero may darating daw na pagbabago pagdating sa kaperahan mo, na yun yung makakatulong sa'yo. Or baka naman may gagawin ka naman din kasi. Sa iba sa inyo, baka may gagawin kayo na maaari yun yung makatulong sa inyo. O kaya magkakaroon ng mga offering situation, di ba? O kaya halimbawa may trabaho ka, magkakaroon ka ulit ng trabaho. O kaya kung it comes sa offering is halimbawa is sinabi sa iyo na, oh, pwede ka ba mag-overtime? Oh, pwede ka bang ganito? Pwede ka bang ganyan? Pwede ka bang ganon? Well, i-grab mo na yun, di ba? Kasi yun yung opportunity na pwedeng pumasok sa iyo. Sabi sa inyo is may mga tao na makikipag-dealing sa iyo, magkakaroon ng collaboration, o may mga tao makakatulong para mas maging maganda yung trabaho mo o yung kaperahan mo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga, yun yung mga sitwasyon na nasabi ko na mag-growth yun. Or kailangan mo talaga maging creative pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. Diba? Ibig sabihin, kung if you want to create, halimbawa, ay gusto kong pumasok dito sa ganitong creativity para after 3 to 5 years to 6 years o to 10 years, may ma-receive akong maganda. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, kung ano man yung mga papasukin ng iba sa inyo. Gawin nyo yun. And, kasi nakikita ko naman, mas magiging okay naman siya. Mag-i-stack man siya, pero may magandang result din naman na ma-receive. So, iba sa inyo, gusto nyo bumalik sa dati nyong trabaho o may mga babalikan kayo sa nakaraan? Yun na nakita ko. Arigato namaste, God bless.